Hirap pala dito guys mag-process ng ng pagtuli dito sa Turkey. Ayoko. Hindi ko na. You have 4 eyes. Yeah, again. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Hello guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, isi-share ko lang sa inyo guys ang experience ng aking mga anak sa circum or tuli nila. Ayan, so bali we got our appointments like last September pa guys. Last September pa, tapos ngayong January lang na tuli. Ayan. So but before we continue this topic, please don't forget to click the like, subscribe, and turn on notification bell so that you will be updated in my next video. At malay ninyo guys, ang susunod kong video ay para sa inyo. Ayan, so guys, i-share ko lang sa inyo ang aming experience sa pagtuli dito sa Turkey, which is na stress na naman si Inday. Kasi alam nyo guys, grabe, sobrang hirap pala dito guys mag-process ng ng pagtuli dito sa Turkey. Ayan guys, so nag-start kami last year guys. Nag-start kami last year sa pag-process ng processing para sa circum ng anak ko. So last September bata yun or October, and then binigyan kami ng schedule December 25 talaga, no? December 25. So December 16, nag-celebrate na ako ng birthday nila kasi dapat ang ko sa kanila is December 23 ko dapat i-celebrate yung birthday nilang dalawa. Kaso lang 25 ay schedule nila sa schedule na nila sa pagpapatuli, mag-process na. Kaso ay sabi ko ayoko mapagod kasi 23 mag-celebrate ng birthday, and then 24 magliligpit pa ako dito sa bahay ng mga kalat na from the birthday, then 25 naku, mag-process. Diyos ko, wala na akong tulog niyan. Kaya so sabi ko, 16 pa lang, sinelebrate ko na, pero, and then 20, so para may 1 week ako makapagpahinga. So 23. So nag-process kami guys, 25, blood test and everything. Guys. So, naghintay pa kami doon ng matagal sa, ba tong may langaw? May langaw na nagano sa camera ko, hoy! Tapos, so, matagal pa kami guys na medyo sa hospital, no? From 8 AM. So, nagising na ako ng 6 AM guys dahil kailangan kong palitan yung panganay, palitan si baby, mag-ready ng gatas, ng tubig, ng some snacks, diba? Para pag umiyak-iyak sila dahil nagutom, at least may ibibigay ka sa kanilang snacks, fruits, mga ganun. Lagi ako may baon guys, gatas, saging at saka pears. Kasi saging talaga kinakain ni baby sa breakfast. Hindi siya kumakain ng mga tinapay, ng mga kung ano-anong mga sa breakfast. Ang kinakain lang niya sa breakfast ay mandalina, or ang tawag dito tangerine. Yung parang orange siya pero manipis yung balat. Yan ang kinakain niya sa breakfast, at saka banana. Ano pa ba yung kinakain? Basta fruits lang siya guys sa breakfast, at saka Nesquik na drinks, yung choco drinks, kung sa atin pa Milo. Yan lang guys ang kinakain niya, fruits lang siya sa breakfast, hindi siya kumakain ng any other food in breakfast. So dapat kailangan may saging kami talaga, hindi kami mawawala ng saging. So yung saging guys, siya lang para lang talaga sa kanya, at para din kay panganay kasi sobrang mahal. So sa Pilipinas sana guys, naku, kahit magkain pa siya ng saging na isang tawag dito, isang sipi ba yung malaki, yung more than 1 kilo, yan yung isang sipi. Yan, kahit isang sipi pa breakfast, isang sipi sa lunch, isang sipi sa dinner. Ano ba tawag yun sa Tagalog? Isang ganito yung mahaba, isang ganyan. Walang problema kasi marami kaming saging sa farm namin. So, tapos guys, nag-blood test sila. So, hinintay namin guys yung result ng blood test nila, kung okay ba sila, walang mga sakit, kailangan check up pa, kung may ubo, sipon, di rin pwede. So, si panganay okay, wala siyang ubo, sipon, si baby wala rin siyang ubo, sipon. Kasi ipapatuli, sabay lang sana namin sila ipatuli kasi 2 years old na siya. Before siya mag-2, dapat ituli na siya. After 2, hindi na siya pwede ituli.
So, kasi ano na guys nang tawag dito, hindi na siya pwede ituli kasi malikot siya masyado. Pwede niyang tanggalin, pwede niyang anuin kung ano ba yan ito sa pipi ko. Baka bugnut-bugnutin niya yung tahi dyan, di ba? So, hindi pwede. Ma-curious na siya ba? Tsaka baka ano, so hindi ang tawag dito, after 1 year old, hindi na siya pwede ituli. So, after 2 years old, I mean, guys, hindi na siya pwede ituli. So, pero that time, ay binigyan pa rin kami ng schedule ni Doc na nag-2 siya noong December 26, sabi niya, bibigyan ko. Kasi sa una naming result, guys, ng pag-check up, may mga ubo at sipon. May ubo at sipon si panganay. So, antibiotics muna siya in 1 week. So, binigyan kami ng second schedule, January 5 bata. Yun, nakalimutan ko. So, basta this January, binigyan kami ng, first week of January, binigyan kami ng next schedule. So, sabi ko, sana matuloy na to kasi nakapagod maglakad, guys. As in, kasi gigising ka ng sobrang aga-aga pa, ang lamig, madilim pa, kasi winter. So, ayan guys, at least, pumunta kami ulit, nagpa-blood test kami, and then, hinintay namin yung blood test until 3 o'clock in the afternoon. So, pumunta muna kasi medyo malayo sa amin dito guys yung hospital. Another city pa siya. So, pumunta muna kami ng like mga coffee shop ba, yung parang park na may cafe, pero may park, may mga laruan ng mga bata. So, pumunta muna kami doon. And then, doon na kami kumain ng breakfast namin. Dala na lunch yan, guys. Nagbaon ako ng mga sarili mo, mga natira pa nung New Year na mga ginawa kong cinnamon roll, mga ganun ba. So, yun ang binaon namin. Tapos, bumili na lang kami ng chai doon sa coffee shop. And then, naghintay kami ng exam, nag-park muna kami. And then, until na guys na so nag-okay na si panganay, and sadly si baby may infection na naman. Sadly guys, may infection na naman, so hindi na naman matuloy yung tuli niya. Pinaano siya guys, so binigyan siya ng antibiotic ni Doc. So pinatry namin siya ng antibiotic for 1 week. 1 week na ibabalik namin siya kay Doc. So, kung mag-okay siya in 1 week, guys, itutuloy yung tuli niya. Kung payag kami na ituloy pa rin namin yung tuli niya. Pero, ako na mismo guys, na ayoko. Hindi ko na kasi nakita ko sa mga reaction niya, guys, mahirap talaga siya alagaan pag ituli kasi napaka-curious niya sa lahat ng bagay. Kasi tinatanggal niya, pag example, puno na yung diaper niya, hindi ko na mamalayan, huhubarin niya, tatanggalin lang niya. Tapos pag nagpupo siya, hindi ko rin namamalayan, tinatanggal din niya. Kasi guys, busy din ako kasi dito sa bahay. At siya naman is, pag alam niyang nagpupo siya, hindi siya nagsasabi, tatanggalin niya lang yung diaper niya. So, which is na yun ang kinakabahan ko dahil baka pag tinanggal niya yung tahi niya at makikita niya, ano ba ito nangyari sa pipi ko? Bakit may ganito? Baka bugnot-bugnotin niya yung tahi doon. Diyos ko, Lord naman. Oy! So, sabi ko sa asawa ko, mahirap siyang ituli kasi tingnan mo nga yung tingnan mo yung yung attitude niya. Sabi niya, oo, mahirap talaga dahil napakagalaw na niya, mas curious na siya sa lahat ng bagay. So, sabi ko, hindi ko na itutuloy kasi baka mabaliw ako. Baka mabaliw ako, hindi ko kaya, hindi ko pa kung anong gagawin ko sa kanya. At saka sa mga edad nilang ganito, guys, hindi mo sila pwede diktahan dahil sila ang boss. Sila ang masusunod. Dahil pag hindi, naku, iiyakan ka ng buong araw. At siya kasi guys, natatakot ako kasi pag umiyak kasi siya guys, nag-violet yung bibig niya. Kaya, kunting iyak lang niya, for example, one minute na iyak niya, takot na ako dahil nag-violet yung bibig niya, pati yung sa ilalim ng mata niya. Tapos, gumaganon-ganon na siya kaagad guys. Ang bilis, mahina yung breathing niya, yung sa, aywan ko, ipapacheck ko pa yung heart niya guys. Basta mahina yung breathing niya. Kaya lagi kaming lagi kaming nasa doktor nagpapa-breathing test. So, ayan guys ang problema sa kanya. So, mahirap siyang paiyakin ng matagal. So, which is na
ang iniisip ko pag ngayon hindi pa siya nakakaintindi, hindi mo pa siya pwedeng pagsabihan na no, mahirapan talaga ako. So sabi ko tsaka na pag mag 6 years old na lang siya, at least yun, pag hindi siya makinig sa akin, pwede ko na siya mabugbog sarado. Sure guys, hindi naman nabugbugin talaga. Yung parang pwede mo na siya mapiga, pwede mo na siyang, gusto mo, putulin ko na lang yan. Yung parang ganun, makakaintindi na talaga siya. Kasi pag ganyan, kahit anong sabihin mo dyan, pag ayaw niya talaga. Kasi ganyan, mga ganyang edad guys, sila pa talaga ang boss niya. Hindi mo sila talaga mapagsabihan na no, or pag gusto talaga nila. So, ang masasabi mo lang dyan, i-explain mo lang lagi kung bakit hindi ba pwede? Bakit hindi mo ba ibibigay? Bakit hindi ba pwede? So, i-explain mo lang hanggang sa maintindihan niya, hanggang sa magsabi siya na, pag sinabi ko sa kanya na, do you understand, mommy? Pag sinabi niya na, yes. So, yun, okay na kami, peace. Pero pag hanggang nakatitig pa rin siya sa akin, guys, na naka-ganon-ganon pa yung mga mata, yung ganon-ganon pa siya sa akin, at hindi pa siya nagsabi na, pag tinatanong ko siya, do you understand, mama? Do you understand, mommy? Do you understand what I said? Do you understand what mama said? Pag sinabi niyang yes, pag magsalita na siya ng yes, nakahinga na ako. Kasi grabe nang explain mo ba? Bakit hindi pwede? Yung ganon. So, ayan guys. So, hindi natuloy si baby sa kanyang circum. At si panganay ko naman, natuloy naman siya guys. So, ang experience namin dito guys, so blood test, batawag dito. So, before guys, no, example, bukas siya isi-circum. So, today, magpapa-blood test kami. Pag okay yung result ng mga blood test, so, okay, tuloy kami bukas. And then, so, okay naman yung result ng blood test niya. So, natuloy na kami kinabukasan, 8 o'clock, dapat nandun na kami sa ospital. Kasi may nakauna pa sa kanya na i-circum, parang 3 ata sila na, ikatatlo siya. So, 8 o'clock nandun na kami. Dapat empty stomach. Hindi na siya pwede kumain after 12 midnight. Hindi na siya kakain after 12 midnight. So, dapat mga 11:30 guys, kung pakainin na ninyo yung anak nyo ng mga cornflakes. Ang suggest ko, maganda pakainin nyo ng raisins, nuts, para hindi siya madali magutom. Hindi siya mabilis magutom. At sa dinner dapat rice, kasi yung rice ay matagal matunaw, matagal siya ma-digest, matagal ka kung gugutumin. Wag yung gaya dito sa Turkish guys na tinapay lang ang kinakain, walang mga solid foods. Nako, pagdating yan guys ng alas 8, pagdating nyo sa ospital alas 8, gutom na yung bata. So, dapat dinner ninyo, rice, may rice talaga. Tapos, sa midnight naman, guys, pakainin mo yung anak mo ng nuts, raisins, mga ganon, para hindi siya madali magutom sa umaga. Kasi hindi siya pwede after 12 midnight, guys, hindi na siya pwede kumain, hindi na siya pwede uminom ng tubig. Kasi papasukan siya ng anesthesia sa umaga. Pagdating nyo doon, lalagyan siya ng tutusukan siya dito. Yun, lalagyan nila ng gamot yan. So, dapat wala siyang kain, sabi ni Doc. Dapat wala siyang kain para mabilis mag-effect yung anesthesia. At saka yung kung anong tawag dito, nilagay nila morphine. Ewan ko, nakalimutan ko kung anong tawag. So, para mabilis lang siya guys na So, yun na guys. Dinala na nila sa parang nag-wait pa kami ng 30 minutes kasi may nakauna sa kanya. So, parang 8 o'clock kami nandoon. So, ay guys, grabe na ang kaba-kaba ko. So, ioperahan na yung anak ko. Ituli na siya. Grabe na ng aking kaba-kaba. Hindi ko alam kung ano maintindi. Nararamdaman ko ba. Ayan, baby. Parang 9 pa siya 9 pa siya dinala sa operating room. Tapos parang 9:30 or 9:40 na siya nakalabas. So, ayan guys, parang nung dinala na siya doon ba, grabe ka ba ako? Parang feeling ko mamatay na ako. Parang atakin ako sa puso. Parang sumisikip yung dibdib. Sabi ko, Diyos ko Lord, ano ba? Ang hirap-hirap pala guys. Yung first encounter mo, ganun pala yun. Parang naihi. Ako guys, kasi pag dinervyos ako, parang naihi ako sa panty ko.
So, yun na guys, sabi ko, Diyos ko, Lord, ano ba yan? Sana everything will be going well lang, wala lang komplikasyon, walang may mangyari na masama. Diyos ko, Lord, ano ba yan? Natatakot ako guys. Tapos, yun na, nung lumabas na siya sa delivery room, nakahinga na rin ako ng tawag dito, yung malakasang hinga. Sabi ko, ay, Diyos ko, Lord, thank you so much. Natapos na rin. Tapos, pagdating niya, guys, para siyang, guys, nagdo-double or triple sight. Nung paningin niya sa'yo, parang may mga sa sobrang taas ng nilagay nila na para sa sakit, mga ganon. Siya, Mommy, you look like a alien. Alien na daw ako. I'm scared. What do you feel now? You feel? You have 3 eyes. Yeah. I think you need to exercise your eyes. Close, open, close, open, close, open, close, open. Hadi. Open. Tapen. What did you see? Can dirty, stop doing it. Your eyesight is broken. You have 4 eyes. Yeah, again. You have 4 eyes. I think your eyesight is broken. You have Blurry. You have 4. You have 4 eyes. Yeah, your eyesight is blurry. You have to exercise your eyes. Oh my God, you have 4 eyes. You have 4 Okay. eyes. You have 4 eyes, okay? Okay, calm down. Come on, enough. Tapos, hindi ko na ma-explain guys kung ano ba ang tawag natin dyan. Nagdo-double sight na siya. Tapos yung parang nag-i-illusion ng kung ano-ano. Sabi ko, Diyos ko, Lord, ano ba itong nangyari? Parang baliw na ata itong anak ko. Sa isip ko lang ba, my God, ano ba itong, kailan kaya tumatanggal? So, tinanong ko yung asawa ko, sabi ko, anong sabi ng doktor? Normal lang ba to? Anong mangyayari? Ano na? Explain mo sa akin, kaya mangangaway na naman ako ng doktor mamaya pag... Mangangaway na naman ako ng doktor mamaya pag hindi mo in-explain mo sa akin ng maayos na kilala mo talaga ako. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Sabi ng doktor, normal lang yan. Mawawala daw yan after 1 hour to 2 hours. It's depend. Tapos, wag mo siya pakainin after 2 hours mo pa siya pakainin. Pwede na siya uminom ng tubig tubig or some juice after 1 hour. Tapos, after 2 hours, pwede mo na siya pakainin ng medyo solid food. So, mayroon silang binigay na free food doon. So, free food na mayroon silang rice. So, yung rice parang sinave ko para sa anak ko kasi hindi siya kumakain ng ibang pag walang kanin. So, at least pasalamat ako mayroong konting rice na sinerve sa free lunch doon sa hospital. So, yan na, kumuha kami, kasama ko yung asawa ko, ako, kumuha kami, tapos si baby kumain na rin ng rice. So, parang nag-okay ang feeling ko kasi may rice. Rice is life. Ang sarap. Yes, it's so delicious. You don't like it? It tastes good. So, yun na guys.
And then, kumain. Sarap ng, ng tagaluto nila. O sarap ng pagkain, ng luto. Sa lahat ng hospital na natikman ko nung na-hospital ako at yung mga namin, nagstay kami sa hospital. Yun talagang pinakamasarap na luto na natikman ko sa hospital. May asin! Sa ibang hospital kasi guys, grabe, sobrang tabang. Sabi ko, ano ba to? Wala yata budget sa asin. So, pag yumaman ako, budgetan ko sila ng asin. Walang asin. Ito guys, sobrang sarap niya. As in, sarap magtimpla ng chef cook doon sa may sa may hospital na yun dito sa Soke. Tapos, yun, sarap ng kain ko din, oy. Nakabawi din ako ng puyat at pagod dahil nakakain ng rice at saka ng gulay. So, ayan guys. So, after ng pinakain ko rin siya ng konti. Pero, kumain lang siya ng konting rice. Wala siyang ganang kumain. Kumain din siya ng tinapay na like tinapay na parang, sa atin guys, parang ensaymada. May palaman na chocolate, no? Ensaymada. Parang ensaymada, may palaman na chocolate. Tapos, yung kumain din siya ng konti, uminom, at least, sabi niya, uhaw na uhaw talaga daw siya. Siguro sa gamot din. Tapos, kasi, from 12 midnight, wala na siyang kain, walang inom tubig hanggang 11 in the morning. Wala siyang inom na tubig after 11. Kasi, 9:30 siya nakalabas. So, 9:30, after 1 hour, so mga 10:30 pa siya pwedeng makainom ng tubig. Or 11 ata. Yung kasi parang 9:40 na kasi siya nakalabas ng hospital. Parang mga ganun. Basta 11 na namin siya pinainom ng tubig. So grabe, sabi niya, uhaw na ako. Tapos tuyong-tuyo na daw yung bibig niya. So ang ginawa ko guys, kumuha ako ng yung water bottle na yung tubig niya sa water bottle niya. Kumuha ko ng isang drops. Sabi ko nga, tapos binigyan ko siya ng drops. Tapos inano ko lang dito sa lips niya para hindi masakit ba or nagda-dry na kasi talaga yung lips niya. So, binasa ko yung lips niya ng tubig. So, ayan guys. Sobrang thankful din ako na natapos na rin. So, next after 4 years, si baby na naman. And then guys, after nung lumabas na kami doon sa hospital, dinireksyon na din kami ng doktor kung paano linisin yung pipi niya. From dito guys, 'di ba? Tapos dito kasi sila umiihi. Kunyari lang ito ang pipi niya, tapos ilagyan mo ng gamot from the top going down, tapos dito yung cut niya, kung kunyari dito yung cut niya guys, hanggang dito yung cut niya, tapos ako guys, kunyari dito yung cut niya, so ako guys, nilalagyan ko hanggang dito guys, tapos dito na yung, diba, yung itlog, dito na yung itlog, dito kunyari dito na yung itlog guys, kunyari dito na yung itlog. So, nilalagyan ko from here until here. Tapos, hanggang dito na rin sa ng itlog nyo guys. Kasi, ano ba tawag dito? May mga pa siya ng betadine na parang nag-dry. So, at saka ayoko rin, gusto ko siyang linisin talaga. Para hindi siya ma-infection. So, mayroon kaming binili guys na parang, ng parang underwear to protect. So, yun ang ginamit niya palabas ng hospital. At least, sabi ng doktor sa amin, sa amin, sana lahat ng mga bata na tinutuli ko, gaya ni Jessor, kasi hindi yung umiiyak, walang arte-arte, go for the flow, walang problema. Yung iba, guys, mas nauna pa sa amin, di pa makalabas, dahil ang dami pa nilang inarte-arte doon. At sabi ng doktor, hindi kayo makalabas ngayon, dami yung arte. Kung lang, ipacheck nyo sa akin yan, tapos kung ayaw nilang ipacheck sa doktor yung pipi nila dahil natatakot sila baka gupitin or sinasabi ng nanay nila. Dapat tong mga nanay na to, hindi nila sinabi na, sige ka, kay gugupitin ng doktor yung pipi mo. Tinatakot siguro. So, ngayon, ang mga bata, takot na talaga sa doktor. Tapos, yung isa naman, guys, nako, Diyos ko Lord, tumalon siya sa bed. So, ngayon, tumalon siya sa bed, guys, na basag yung dito niya dugo, tapos sumuka siya ng dugo, guys, doon lang sa labas ng pintuan namin, sumuka siya doon sa hallway. Sabi ko, Diyos ko Lord. Sabi ng doktor, ipapsychiatrist niyo muna yung anak niyo kasi ayoko siyang ayoko siyang tuliin na ganyan dahil baka maging psychopath yung anak nyo, pinipilit nyo. So, nagkaroon ng problema. So, stay sila sa hospital dahil lumukso siya. So, sumuka siya ng dugo tapos parang nabasag yung dito niya na kasi nagwilwig ba. So,
baka ano pa yun, x-ray pa yun kasi baka natamaan yung ulo kasi mataas guys yung yung bed na parang dalhin sa delivery room. Mataas yung bed, mataas, kaya pag lumukso ka siguro talagang may mabali ka dito kasi kung pag bata ka pa tapos maliit, siyempre baka dito or pag naano yung ulo mo sa kanya dito sa mukha niya, so baka pa x-ray pa yun or hindi pa yung matuloy yung tuli niya, yung 'di ba? Kaya guys, so wag nating takutin yung mga anak natin, especially lalaki na ipaputol yan sa doktor yung pipi mo pag nauti ka, mga ganun, kasi matatakot sila. Maging psychological problem. So, yan na guys, nag-okay naman si panganay ko guys. So, 5 days, sabi ni doktor. So, ganun na yung paglinis guys, no? Tapos, so, and then in the daytime guys, sinusuot niya yung damit ko na dress. Nilalagyan ko lang siya ng tali. Kasi kailangan ko labhan yung underwear niya. Ito ginagamit ko. Para kasi guys, kasi siya, masyado siyang oily. Oily kasi siya guys, oily. So, kailangan talaga ito para matanggal yung oil. Baka oily kasi ng cream para hindi mag-dry up yung skin niya, tsaka yung tahi, para hindi masakit. Yan, so, hand soap, bar na siya. Mabango. Bango. Kailangan natin ito siya guys kusutin hanggang matanggal yung blood stain. Isang piraso lang kasi binili namin dahil syempre hindi rin naman magamit guys. And after na guys, hindi rin naman na siya magamit. So ito, tsaka dito naman kami sa bahay kaya okay lang guys na damit ko ang susuotin niya. Bale, ito guys, na-use na toothbrush na hindi na namin ginagamit. Malinis na to guys kasi pinaano ko na siya ng hot water tsaka domestos. So, para malinis talaga siya. Bale, 2 days na ngayon ni panganay sa kanyang tuli. So, kailangan ko muna to siya labhan. Everyday labada. Ayan. So, natanggal na yung niya guys. Yung parang blood stain. May konting dugo pang yung parang dugo na lang siya na yung parang dugo na lang na natuyo doon sa loob. Tapos dahil sa oil guys, sa cream, sa ointment na nilalagay ko, yung dugo niya parang yung dugo na dry, para siyang nag-oily o kaya lumambot, kaya na siya spread. Dahil hindi mo naman siya pwede i-force na tanggalin kasi masakit. So, matutunaw na lang siya ng cream. Ayan. So, bali yung water niya guys is warm. Ito ginagamit ko warm kasi malamig dito. Ayan. Tapos na to siya. Tapos ipagilin ko siya sa makina guys. Ipa-dryer ko siya sa makina. So, wala na siyang blood stain. So, ipa-dryer ko na siya sa makina. May laman pa palang makina namin. So, mamaya na. Ihanghang ko muna siya guys. So, pag i-dryer ko siya guys, nilalagay ko dito siya sa screen. Ayan. So, i-dryer ko na siya maya konti. Kasi may laman pa yung makina. Yung underwear niya na, kasi isang piraso lang siya. Every evening ko lang pinapasuot. Kasi pag tulog, hindi niya mo alam kung ano mangyayari. Maipit or ganun, ganyan, dumikit. So, yun, every night ko lang pinapasuot. Pag daytime naman, wala lang siya underwear. Tapos, sinusuot lang niya yung dress ko. Yan, ganun lang guys. So, para-paraan lang guys, para hindi tayo makagasto ng marami. So, tapos yun na, na siya guys, okay na siya, sabi ni Doc, pwede na siya maka-take ng shower after 5 days. So, ang ginawa ko sa kanya guys, para na malinis ko siya,
hinubad ko lang yung ano niya guys, yung nakasando lang siya guys, tapos hugas dito, hugas kilikili, hugas guys, nakayuko lang siya guys, nakaganon siya guys, tapos sige, bigay mo sa akin yung arms mo, tapos ganon, yuko, ganyan, tapos hugas, tapos pero dito niya guys, at saka sa likod niya, hindi ko mabasa, kasi mababasa yung pipi niya, kasi hindi pa nga siya pwede basain, after 5 days pa siya pwede makaligo. So in 2 days guys, yan ang ginawa ko. Tapos, parang half bath lang siya. Tapos, sa paa naman, guys, sinasabunan ko rin yung hita niya. Kasi, syempre, makatip, guys, pag hindi mo malinis yung hita, diba? So, sinasabunan ko yung hita niya. Pero, nakasuot na siya, guys, ng, ng underwear to protect para hindi mabasa yung pipi niya. So, hugas, at saka sabon talaga, guys. Hindi lang siya punas-punas, sinasabunan ko talaga yung whole legs niya. Tsaka pero ang hindi ko lang binabasa is dito lang sa harap hanggang sa pipi, tapos dito sa likod hanggang sa puwet. Yun lang hindi ko binabasa. Kasi pag basain mo yung puwet niya guys, matatagos hanggang dito sa pipi niya. So, punas lang siya ng wet wipes, tapos nilalagyan ko lang siya ng lotion or oil para hindi makati or mag-dry yung likod niya kasi makati daw, sabi niya. So, yan na guys ang ginawa ko pa na pag-alaga kay panganay sa sarcom niya. Tapos, after 10 days, bumalik kami kay Doc. Tapos, sabi ni Doc, okay na, Red. You have your new life. Enjoy and go back to your new life, your good life. Kasi, na siya, binata na daw siya. So, yan na, success na ang operation ni panganay. So, kaya busy si Inday for 3 weeks, nag-alaga, 4 weeks pala guys, last 4 weeks. Ayan, kasi first week of January kasi siya guys, natuli. So, tapos after nyan, nag 2 weeks vacation pa, sim break sa school. So, tamang-tama talaga. And then, ano ba tawag dito? So, nag-okay na siya, guys. So, umuwi kami siguro from 8. And then, 3 o'clock, 3:30, release na kami sa hospital. Kasi 3 o'clock pumunta si Doc para i-check kung ano ang gagawin at saka kung paano. So, ayan, guys. So, finally, ayan, tapos na rin. And then, ayan na. And ano ba tawag dito? So, wala namang ibang sinabi si Doc. Okay na, nakabalik na kami. Okay na naman siya. So, ito guys, go ahead in his new life bilang isang parang binata na. Maganda talaga guys pala pag hindi talaga natuli yung bata from newborn. Kasi dito guys, pwede mo siya ituli na newborn. Sa akin, para akong parang dati, ayoko talaga ituli na newborn. So parang sabi ng asawa ko, huwag newborn kasi hindi niya maalala. Wala siyang i-share sa magiging anak niya if lalaki din yung anak niya. O parang gusto ng asawa ko din na memorable na ganyan. Sabi nga niya sa akin noon, ako tinuli noon, marami pa nga tao. Di ba parang normal lang din sa atin sa Pilipinas, di ba? Pero ngayon kasi doktor-doktor na lahat ang magtuli. Hindi na pwede si doktor kwak-kwak. Ayan, so, ayan guys, thank you so much guys sa chismis sa akin ulit dito sa our journey sa pag-circum sa aking 2 kids. Pero si baby hindi natuloy. Ayan. And see you in my next vlog. Have a nice day guys. And please don't forget to click the like, subscribe, and turn on the notification bell so that you will be updated in my next video. Bye! Bye.